na nga nila yan eh, yung pinaka-corrupt na ganyan. Mantakin mo, saan mo makakakita na pinasa yung budget na blanco? Di ba? Ang lupit nun, Brad. Blanco. Para bagang nagbayad ka sa tao. O ito, bayad ko sa utang ko. Blank check. Di ba? Mantakin mo yung blank check, blank na budget. O ibig sabihin nun, kahit ano ilagay dyan. So, kabol. Mantakin mo, DBM na mismo magbibigay ng pera. Putang ina, yan ang sinasabing institutionalize. Hindi na nila nanakawin. Bibigyan na sila ng pera ng DBM. Reward. Reward sa pagiging sip-sip nila kay Marcos. Reward sa pagiging tuta nila kay Marcos na hindi nyo kami i-impeach, huwag nyo kami i-impeach. Ito. Ito ang allocation sa inyo. Ito. Basta sip-sip lang kayo. Kami nang bahala. We got you. Kami nang bahala sa mga kabit nyo, sa mga drugs nyo, ganun. Di ba? Ang lupit, ano? Ay, nako, hindi. Ito, ang sinasabi natin dito, it's not Marcos personal. Baka sabihin na iba, personal. Hindi, galing na mismo daw yan sa DBM. So, ibig sabihin, sangkot po ba si Marcos dito? Siya bang nag-utos nito? Ayan ang tanong eh. Po nito mga kababayan, talaga nga naman malalaman ninyo hanggang sa ending ng video na ito na kung gaano po tayo ninakawan ng mga putang inang mga politiko sa Pilipinas, mga government official natin sa Pilipinas. Alam mo, ako ayoko na talagang magmura sana eh. Hindi, ako ayoko na talagang magmura pero grabe ang ginawang korupsyon sa Pilipinas, sagad sa buto. Sabi nga ng ating kapatid na I think si Jimmy Bondoc, si Attorney Jimmy, sabi niya na institutionalize ang korupsyon sa Pilipinas. Sa madaling salita, hindi na nahiya. Kapalmoks na. Talagang lantaran na. Ibig sabihin kasi kahit papaano yung gumawa ka ng kasalanan, di ba? Nahihiya ka pa eh. Kaya nga nangyari yung kay Adan at Eva di ba? Kasi nung hinanap sila ng Panginoon dun sa Garden of Eden nahiya na sila nung nagkasala na sila di ba? Nagtago na. Pero nung una, hindi naman po sila nahiya kasi yung guilt nandun na pumasok na yung conviction, ika nga. Sa Pilipinas, walang ganun. Ang inagarapalan talaga para bagang sa Pilipinas, ipagyayabang mo pa pagkakurap ka. Sa Pilipinas, pag hindi ka kurap, ikaw pa yung may diferensya. Ganun katindi. At sa Pilipinas, pag hindi ka nakisama, abnormal ka. Totoo! Kaya nga mga kababayan, pag-uusapan natin yan. At hindi po ako nagsabi niyan. This is not just my opinion. This is a intelligent opinion. An intelligent presentation of facts. Why? Kasi mismong isang napakagaling, napakatalino na mambabatas ang nagbulgar po niyan. At sabi ko nga, salamat naman at may nagbulgar. Hindi, totoo. Salamat naman at may nagbulgar. Kasi without this person, hindi natin malalaman kung gaano kakurap at ipinaliwanag niya. Kaya standby lang kayo dyan hanggang dulo. Ipapaliwanag natin. Pinaliwanag niya na nga ng maganda. Ipapaliwanag pa natin na mas maiintindihan natin. Mas mauunawaan natin kung bakit ganito ang bahay. Alam mo kasi, ito mga kababayan, hindi naman siya nagmamalaki tayo, pero tayo po ay nabibigyan ng tsansa na makapag-abroad, hindi lamang po as a political vlogger. As a matter of fact, nung ako po ay, actually hanggang ngayon naman, ako po ay manager ng isang entertainer, artist, sikat na artist sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nalibot ko na po ang buong mundo. Hindi ako nagbibiro from UK, nakailang beses na kami bumalik dyan, sa Europe, sa Middle East, sa Amerika, sa Canada. Naikot namin nila 21 states ata yun sa Amerika Sa Canada din, ilang rin yun na talagang naikot namin. Maging sa Asia, Japan, Singapore, lahat name it.
napuntahan po namin kasi nga nagpe-perform ho yung aking grupo doon, yung Mocha Girls. Tapos ako din, sumasayaw din ako. Hindi, biro lang. Pero totoo po, alam mo, no, hindi ko sinasabi ito upang ipagyabang, ha. Sinasabi ko ho ito dahil doon, pag nakita mo talaga, mamumulat ka eh. Mamumulat ka, bakit yung ibang bansa ganito? Kayo mga OFW, alam nyo yan. Di ba? Hindi naman matino yung mga bansa sa Europe eh. Ang dami din tarantado dyan sa Europe. Pero kahit pa paano, ang layo naman sa Pilipinas. Hindi, alam mo, itong huling biyahe ko sa Dahig, di ba? Nagpunta tayo ng Paris, nagpunta tayo ng Amsterdam, nagpunta tayo ng Barcelona. Pinuntahan natin yan. Di ba? Noong una kasi, nung nilibot namin yan, hindi kami nakikisalimuha kasi motor yun eh. Nagmumotor lang kami. This time, magtatagal ako. Ha? As in 10 days sa bawat bansa na yan. So, nung sabi ko, di mag-google ako, nung tiningnan ko, ang dami daw mandurukot. Ang dami daw tiwali, ang dami daw snatcher. Ang dami daw, basta, ang dami daw masamang tao sa karsada. Tapos, siyempre naman ako, bumili ko ng bagong bag. Alam niyo yung Paxe, baka naman. Yung may lock, di ba? Tapos talagang hindi pwedeng hiwain yun. Kasi akala ko ganun eh. Di ba? Kasi sa Pilipinas, pag sinabi mo mandurukot, malupit. Malupit talaga. Hihiwain talaga. Alam mo, mga kababayan, nung nagpunta ako doon, sabi ko, tangin nang yan, wala na. Asa yung sinasabi ninyo mandurukot dito? Meron tayong mga naaano, pero small time. Para sa akin small time yun. Small time niya ikukumpara mo sa Pilipinas, yung mandurukot, pambira, oo. Small time yung mga mandurukot dyan sa Europe, walang kwenta. Kung Pilipino ka, expert ka na dyan. Hindi kasi marami nagugulat din na parang ang Europa daw, lalong-lalo na yung Paris, napakaraming lalo na dyan sa Eiffel Tower, daming mandurukot dyan, ang daming ganito. Naku po, walang kwenta. Sa Pilipinas, yung snatcher dito, mga 10 sila, magdidikit-dikit sa'yo. Yeah? Yan, 1, 2, 3. Ano yun? Pwede ka pang sumayaw-sayaw eh. Yeah. Ano ibig ko sabihin? Ibig sabihin, yung sinasabi ninyong masama sa ibang bansa, pag ikinumpara mo sa Pilipinas, wala. Sa atin, sagad. And what's happening in the streets symbolizes what happened in the government. Kung meron kayong corruption dyan sa ibang bansa, kasi sinasabi nila, di rin naman perfecto dito, marami rin corrupt. Sa Amerika, ganun din, may mga corrupt din daw. Sa Pilipinas, hindi. Kasi diyan, pagka nahuli kang corrupt, magre-resign ka, ipe-persecute ka, prosecute ka talaga. Ganon eh. Sa Pilipinas, hindi. Yung mismong pinuno magsasabi sa'yo, magnakaw ka na kasi, tangina, masisilip naman kung kami-kami lang ang magnanakaw. Kailangan lahat tayo para walang aamin. Ganon eh. Nagigets nyo? Sa Pilipinas, ganon. Para bagang kailangan lahat tayo. Kasi pag ako lang, isusuplong nyo ko. So mabuti tayong lahat. Ganun ba? So kayo nga lahat. Mismong departamento, corrupt. Mismong presidente, ewan. Totoo. Baka akala ninyo ako lang nagsasabi niyan. Ito, ipapaliwan, ibibiluluwa. Hindi, totoo nga. Bigyan ko kayo ng kwento. Mamaya, ikikwento ko ulit sa inyo. 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen. Opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. yung Fernando Po Jr. Pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun Opo. Ikaw naman Opisyal ng Red Cross po. Sen, ang tanda na nun Napakapaghalataan kayo Yan Hindi ba si Mary Walter? Si Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. Kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter.
mga halangang kaluluwa. Yan, Sabi niya. Doon ko mga halangang kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe mo pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti-buti Ang pa iniisip yung- mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Di ba? Oho. Well, biblically talagang ano yan walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minimake-upan, Opo. ano kayang mabuti nating gawin? Yan nga Paano po, mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusap? Ang pinag-uusapan dito mga kababayan, kung bakit bagang, kasi yung iba, dati, slight lang. Yung magnanakaw lang. Diba? Para sa sarili, magnanakaw lang ng bahagya. I mean, bagamat sa magnanakaw, pero hindi mo naman sasagarin to the point na you would step on someone, di ba? Or you would damage someone. Or may madidisgrasya ka, di ba? Hindi, ngayon hindi na eh. Parang wala ng kasapatan, di ba? Yan po kasi sinasabing yung sa Biblia, di ba? Ang tao, pasama ng pasama. As the day or the end times is coming, people will be lovers of themselves. At the same time ito po ay wala na pong kasapatan ng tao. Ibig sabihin hindi na ho sila nasasatisfy. Yung bagang di ba mayaman ka na, hindi mo na nga maalam kung saan mo ilalagay pera mo eh. Susunugin mo na nga lang para lang talaga maitago mo eh. Pero gusto mo pa yung mag-kickback ng mag-kickback. Yan po ang sitwasyon ngayon sa ating bayan, yung mga congressman natin, di ba? Ang dami ng pera. Ikaw na ang pinakamayamang congressman. Ikaw na ang ewan ko ba, saan mo ilalagay? Saan mo gagamitin? Ang laki-laki mo na, putang ina ka. Tapos, gusto mo pang maraming makain. Anong plano mo? Kayo nangayayat ka. Ano nga nila yan yung pinaka-corrupt na ganyan. Mantakin mo, saan mo makakakita na pinasa yung budget na blanco? Di ba? Ang lupit nun, Brad. Blanco. Para bagang nagbayad ka sa tao. Ito, bayad ko sa utang ko. Blank check. Di ba? Mantakin mo yung blank check, blank na budget. O ibig sabihin nun, kahit ano ilagay dyan. Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Supreme, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco sagot na doon yun. sa mga Oo. blanco? Oho. Kasi pati yung mga pumirma sen sinasabing, Meron na. Ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali medyo ho kasi yan, no? maganda-ganda Kasi sagutan kapag niya. matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakaling may tumama, di ba? May tsamba. May Sabi ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado Medyo niya. nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Oho. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Nako, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina.
Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Hindi baka sa Malacanang. Ay, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman, ha? Sinasabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre. Alam mo, eto yan yung pino-point out ni yung congressman sa Davao, 'di ba? Pino-point out niya yan eh. Para bagang sinasabi niya, sandali, may blanco sa budget. Noong una, sinasabi na mumuliti ka lang daw siya, 'di ba? Nung congressman na yon kasi maka-Duterte siya, taga Davao na congressman. Pero eventually ngayon, lahat na nagsasabi talaga na corrupt yung budget. So, all along, tama pala yung sinasabi ni Congressman Ungab, di ba? Na tama yung talagang merong discrepancy o may mali doon sa nangyari doon sa budget. O pambihira, oo. Akala ko ba nung una na sinasabi ninyo mali, fake news. O ito, yeah? Nakita ninyo? Supposedly, magsisimula yan sa Department of Budget and Management, DBM, di ba? Pagdating sa, kasi yan ang inatasan ng pinakapinuno, ng presidente, na mag-ayos ng budget to make sure na balanse ang budget sa bawat departamento. Dapat hindi ito sasapat, yung gastos ay hindi sasapat sa kita. Kasi ganun yan eh. Hindi naman, halimbawa, kung kayo sa bahay ninyo, di ba? Hindi pa pwedeng inaayos yun lang yung gastos. Kunwari, 5 yung anak mo, di ba? So ito yung gastos plus meron pa kayong mga bill sa bahay, kuryente, tubig, internet. So ikaw bilang nanay, inaayos mo yung budget to make sure na yung sahod ng asawa mo ay nadidistribute ng tama. Hindi pa pwedeng mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. Nagigets nyo? O kung meron mang kikitain, mangungutang tayo sa mga loan o sa negosyo. Kunwari may negosyo ka, uutang ka para itong negosyo na ito ay kumita at unti-unti kang napoprovide sa pamilya. Tapos babayaran mo monthly yung inutang mo. So yung nanay, siya ang nag-aayos niyan sa bawat anak, sa bawat gasto, sa bawat utang, sa bawat kita ng iyong asawa. Di ba? Kahit yung asawa mo kumukupit. Ganyan yun eh, di ba? May kabit eh. Siyempre, pag may kabit, merong kumukupit dyan, di ba? So, ganon. Inaayos mo na. Pero ito matindi. Bakit? Yung anak mong pangalan si Banatbay. Tanginang anak yan, no? Pangalan Banatbay. Gago! Yung pangalan mong anak ni si Banatbay, meron siyang sariling patakbuhin sa buhay. Yung mga gastos niya, yung bibigay mo sa kanya, siya ang may karapatan. Direkta sa presidente. Ay, sa presidente. Direkta sa tatay. Di ba? So, ikaw bilang nanay, ikaw yung DBM, ikaw yung management, budget management, wala kang pakialam sa gastusin ni Banatbay, yung anak mong isa, na pasaway. Di ba? Diretso yan sa tatay. Yung tatay ang bahala dyan. Meron silang kuntsabahan ng tatay. Kung anong gagastusin, saan gagastusin, kung paano income, lahat nandun sa tatay direkta. Ganun ang sistema sa Pilipinas. Yung DBM, hindi niya makokontrol ang DPWH. Ang may control lang yung presidente. Gago! Ano bang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno? Gago! Sasabihin nyo walang kinalaman yung presidente? Gago! Aling Claire. Sasabihin mo, ay hindi, yung presidente nga ang nag-initiate niyang anti-corruption. Gago! Sinong niloko mo, Auntie Claire? Ha? Sinong niloko mo?
Ayan na nga pinapaliwanag na sa'yo eh. Kasi tinanong nga daw ni Marcoleta yan, doon sa DBM. Sabi nila, wala. Pagdating sa DPWH, ano kami dyan? Offhand kami. Wala kaming pakialam. Di namin pwedeng pakialaman yan. Usapan na lang nila ng presidente yan. Gago! Tiba-tiba. Oh, grabe no. Pinagtatalunan. Paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sir. DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalaman. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables? Opo. Yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Oo. Lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Oho. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Opo, yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH. May allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Grabe, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Allocable. Mantakin mo, DBM na mismo magbibigay ng pera. Putang ina, yan ang sinasabing institutionalized. Hindi na nila nanakawin. Bibigyan na sila ng pera ng DBM. Reward. Reward sa pagiging sip-sip nila kay Marcos. Reward sa pagiging tuta nila kay Marcos na hindi nyo kami i-impeach, huwag nyo kami i-impeach. Ito. Ito ang allocation sa inyo. Ito. Basta sip-sip lang kayo. Kami nang bahala. We got you. Kami nang bahala sa mga kabit nyo, sa mga drugs nyo, ganun. Di ba? Ang lupit, ano? Ay, nako, hindi. Ito, ang sinasabi natin dito, it's not Marcos personal. Baka sabihin na iba, personal. Hindi, galing na mismo daw yan sa DBM. So, ibig sabihin, sangkot po ba si Marcos dito? Siya bang nag-utos nito? Ayan ang tanong eh. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse. Tama po. The House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka-appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. Ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Halimbawa, Magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubao. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. Ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May Ito yung allocable. Para hindi nyo pakikialaman at guguluhin yung budget, bibigyan na lang kayo ng allocation. Ang lupit! Talagang institutionalized. Para hindi kayo magulo, para hindi kayo hati-hati na kayo. Ito, pera sa inyo. Ang lupit! Kaya naman pala nagkukumahog ang mga gago maging congressman. Kahit gumagastos na lang milyon-milyon sa eleksyon. Kasi pansinin nyo
gumastos ka talaga sa eleksyon ng milyon-milyon? Mantakin mo yun. Bakit ka gagastos ng ganong kalaki? Bakit ganon ang laki ng milyon-milyon? Oh, bababawi mo pala sa allocation. Allocation pa lang yan, ha? Actually, malamang sa malamang, sistema na yan noon pa. Ewan ko kung kailan nagsimula yung ganyan sistema. Malamang sa malamang. Hindi ko sinasabing sangkot, kasi baka sabihin ng iba dyan eh. Oh, so pati pala kay Duterte, hindi natin sinasabing gayaan. Ang sinasabi lang natin, ganyan na institusyon, kalakaran. Ngayon, kung bakit pumutok ng todo-todo, it is because, aside from the allocation, humuhut-hut pa sila, nanggugulo pa sila, kumukuha pa sila ng iba pang mga ghost project. Gago! Kaya ngayon sinasabi kanina na walang kabusugan, yan yun eh. Walang kabusugan. Meron na nga kayong konting korupsyon, pinabayaan na nga kayo para hindi na kayo manggulo, nagpasa pa kayo ng mga ghost project. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Nako! Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Kaya naman pala ulul na ulul sila sa pagiging leader. Kasi, pambihira, oo. Kaya pala. Andyan po yung minority leader. Yan, opo. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. Yan, O magkano naman yan? Ito po. Bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay, ba, iba po yung program. Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Anak ka na. May allocation na. Ito, ganito ka-institutionalize ang ating ano. Meron pang for the leaders. Yeah? Yung mga deputy, napakaraming deputy. Aside from that, meron pang unprogram. At yung unprogram na yan, walang iba yan kung hindi presidente. Ang unprogram, siya ang magdi-decide in the future. Ngayon, tinanggal daw yung ghost project, tinanggal yung flood control project sa DPWH. Pero, ang laki ng unprogrammed funds. So, para bagang sinabi mo, sige, tanggalin na natin muna dyan kasi ang pangit nung image ng yung salitang flood control. Tanggalin natin dyan. Ilagay muna natin sa unprogram. Gago! Na eventually, ang presidente magsasabi, pag sinabi mo kasi yung program, wala pa siya ngayon. Pag-aalatan. Iaalat mo pa yan sa, in the future. Ano yun? Pag tumakbo yung impeachment, gagamitin niyang unprogrammed funds. Gago! Bago mag-eleksyon, gagamitin niyan unprogrammed funds, di ba? Gago! No wonder. Kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Sandali. Basta, i-ano lang natin. Alam nyo ba kung magkano ang unprogrammed funds ngayong 2026?
na budget. Yung kakatapos lang. Yung kakatapos lang na inayos ng... Ito ngayon, inayos ngayon ng Kamara yan, ng House. Ang pinasa ng House na unprogrammed budget na hawak ni Marcos na pwede niyang gamitin kung saan niya trip ay 243 billion. Gago! Tapos sasabihin na naman ni Aling Claire, sino ba nag-initiate ng anti-corruption for the flood control? Kasi may mga meron akong isang napanood na 3 bobong bangag na loyalista na Sino ba nagsimula ng mga vlogger to eh? Sino ba nagsimula ng anti-corruption na Sino ba nag-reveal ng construction na firm na ganyan-ganyan? Ulul. Lahat yan, paandar lang. Lahat yan, for the views lang, ika nga. Para bagang pinapakita lang sa tao. Kung ipaliwanag nyo ito ang program funds. Saan gagamitin ito? Sasabihin nila, for disaster, ulul. Kita nyo, may nangyayari ba pag disaster? Binebentahan nyo pa nga ng 20 pesos na bigas yung mga kababayan natin eh. Di ba? So, ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Yung sinasabi nitong 3 bugok na loyalista vlogger na mga bangag na to, na kesyo, sino ba nagsimula ng sino ba nagsimula ng anti-corruption? Di ba si Marcos? Sino ba nag-reveal ng mga kontraktor? Di ba si Marcos? Gago. Tanga lang ang nagsasabing maniniwala ka pa dun. Ang bobo nyo talaga. Ay bakit kung talagang ayaw niya ng korupsyon para wala nang pagkukuhanan? Bakit niya napakalaki ng unprogram? Isipin mo, 1 taon pa lang to 243, next year pa. Paano pa yun? Ipon na ito para sa 2028. Diba? 243 billion unprogram para lang masabing wala ng flood control project. Gago! Yan ang hindi mapapaliwanag ng mga bangag vloggers. Bakit? Tanga sila eh. Inutusan mo lang bumili ng sukayan tapos umihi na sa sariling bahay niya eh. Sa loob ng kwarto. Ayan po. So, ayan po yung mga kababayan. Napakaganda ng paliwanag ni Senator Marcoleta sa mga nangyayari sa ating lipunan. At kung paano na institutionalize yung korupsyon. Paano yan? Ano solusyon? Ito na nga, sinasabi na niya. Ang ganda ng sagot niya. Diba? Tanggalin na yan. Kung ano man yan nakagawi ang practice natin. Diba? Mula sa Senado, sana magsimula sa Senado, papunta sa Kamara. Ang tanong, mangyayari kaya yan? From Senate to Kamara. Yan ay malalaman natin, di ba? Kasi ako, duda ako dyan. Duda ako dyan. Duda nga ako na mapapayag niya ibang mga senador eh. Lalo na yung nasa majority, duda ako. Yung pa kayang nasa Kamara, mas lalong kaduda-duda. Yeah? Yan ang totoo. Ewan ko pero ewan ko. Sana napanood natin ito at sana ito natin, i-push natin to yung suggestion ni Marcoleta na tanggalin na yan. Kahit ano pa yan, insertion, amendments o whatsoever. Actually, dapat nga, kahit yung unprogrammed funds, limitahan. Diba? Limitahan lang kung talagang kakailanganin. Kasi ang dahilan nila that unprogrammed funds is for the disaster. Di limitahan natin. Gawin nating 10 million lang. 10 billion lang, ganun. Di ba? At least, talagang titipirin yan at gagamitin yan for that purpose. Di ba? Kaya lang kasi wala tayong tiwala kay Marcos. Kaya kahit 10 billion yan, 1 billion yan, 1 million yan, wala na.